was born and raised in Imus. So nakita ko po yung maraming developments na nangyayari within our LGU. Ang company po namin ay ang San Miguel Yamamura Packaging Corporation or SMYPC. Ang aming planta dito sa Imus ay ang SMY Glass Plant na nagmamanufacture ng glass containers. So mga bote siya. Ang Robinsons Imus ay isa sa mga malls of Robinsons Land Corporation, ang retail arm of Gokongwei Group. Ang pangunahing serbisyo namin ay mag-build or mag-create ng isang lugar kung saan ang family or ang community can gather and at the same time, magawa na rin nila kanilang mga necessities and needs. So ang products namin, mga snack foods and beverages, I think you are familiar with Oishi brands. And yung Smart C, yun yung RTD namin. Basically, very supportive ang Imus po in terms of the micro, small, medium, and even big companies. Very strategic ang location ng Imus. Nung tinatayo namin ang SMY, dapat nasa isang lugar siya na malapit sa Metro Manila, malapit din sa port dahil nag-export din po kami ng mga bote. We see that Imus is growing. And we wanted to be part of that. So gusto namin makasabay sa paglago ng Imus at lumago din ang kumpanya. Ang mga programa ng pamahalaang lungsod ng Imus ay masasabi naming epektibo. Kagaya ho ng pag-establish nila ng BOSH or Business One-Stop Shop, Go Negosyo, and ang pag-implement nila ng ease of doing business in the city para mas maging simplified yung pamamaraan ng pagnenegosyo. Malaking naging tulong nito hindi lang sa amin, kundi sa mga negosyanteng Imuseño. Aggressive ngayon ng City of Government, no? Ang dami nilang binibigay ng incentives, ang dami nilang binibigay ng mga perks sa mga bagong mga negosyante na Imus. And yung mga dati nang nagnenegosyo, no, mas pinupus pa nila na maging aggressive din. Malaking improvement kasi may mga one-stop shops na sila na pagpunta mo, pag-uwi mo, tapos na yung processing mo ng permits mo o ng negosyo mo. Right now, kapag umikot ka sa Imus, marami na po palang mga police stations in different barangays na existing. Ang mga barangay halls po natin ngayon, ang gaganda na. May mga tao po siya na naka-standby in case na may mga needs po tayo, hindi lang po yung ating businesses, even the community and employees that we have. Ang mga CCTVs po natin working na and operational. Diba? You feel safe and secured. Why? Kasi pag alam mo na umaandar yan, anytime na magkaroon ka ng emergencies, you can get data from CCTV where it is located. Nakikita ko po may ilaw na siya. Before, I do not drive sa gabi. Napakadilim po ng ating mga streets. Pero ngayon, I can say I can meet up with my clients even sa gabi after office hours kasi well-lighted na po ang Imus. Marami na po tayong streets na maliwanag. And sooner or later, I believe na lahat po ng streets sa Imus magiging maliwanag siya. Marami pong access roads at mga bagong kalsada na binuksan ng Imus. Accessibility is really necessary for our businesses. Definitely, there will be savings. Savings in the maintenance and operational cost ng mga vehicles natin. Kasi po, nadeklag ang mga traffic areas natin. Marami siyang pwedeng daan ng ibang lugar. Para sa mga ibang negosyante at nagbabalak na magnegosyo sa Imus, ni-encourage po namin sila na dito gawin ang kanilang mga negosyo, gawa ng support ang ibinibigay ng pamahalaang lungsod. Maganda ang relasyon ng business at ng LGU. In terms of infrastructure, nandiyan na rin. Ready na rin ang Imus to accept mga businesses. Before, ang travel time ko mga 30 to 45 minutes eh. So ngayon, 20 to 30 minutes, nasa planta na ako. So malaking improvement. Friendly naman yung City of Government para sa ganyang mga klase ng business. And talagang pinupush nila, ina-encourage nila na magtayo dito ng business. Kasi malalaki din ang lupa dito eh. Pwede rin tayuan ng malalaking company. Marami pang opportunity dito. Kahit anong klase ng business, pwede pa rito sa Imus. Part of the vision ng Imus is to live in a smart, green, and sustainable environment. Climate change is real. So, kailangan po nating tumulong na maging maayos po ang ating environment kasi it will directly affect our businesses later. Dati po, one time lang nagpipick up ng garbage po sa mga barangay. In-increase po nila yan into 2 to 3 times a week. Malaking bagay po yun para sa atin. For the coming years, we are very confident that the city will still be the leading place to do business because of the infrastructures, accessibility to the city, the transportation, and of course, yung mga iba't iba pang programa na
nakalaan ng pamahalang lungsod para sa mga negosyante. Maganda ang prospects ng IMUS dahil nga sa nilatag na mga programa ng ating LGU. Maganda na yung platform, maganda na yung groundworks to make it very conducive for business. Sa the next several years, palagi ko lalong lalago ang IMUS, lalong uunlad ang mga businesses, uunlad din ang mga citizens ng IMUS. May mga free labor seminars po sila, DTI updates, SSS, PhilHealth, Pag-ibig po. Meron din po silang programs or seminars on copyright and property rights. They also have events that they can showcase your products. May mga event po sila sa malls or even sa mga event centers. Recently, nagkaroon po din kami ng sectoral dialogue wherein the voice of businesses were heard. Nagbigay po kami ng suggestions, feedbacks, and even recommendations kung ano yung makakatulong sa mga negosyante sa IMUS. There was also the first business conference and the first franchise business expo na ginawa dito sa IMUS. Before, sa MOA pa po ako uma-attend doon. We also have job fairs here in IMUS. Siyempre, we need employees to support our business. So ano pa ba ang hahanapin natin? I could say na it's an all-out support from the LGU talaga ng IMUS in terms of helping our businesses na ma-sustain at mag-grow. And lastly, bilang boses ng negosyanteng Imusenyo, I would say na kapag umangat kasi ang IMUS, aangat ang negosyanteng Imusenyong katulad ko.